that manifesto. Ayaw ko na sa presidenteng ito. And welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time mo panonood, discount mo na lang Jervis TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much bro. So topic natin yung for today's video, isang vlogger na PMA, itong si Dado Enrique, na isang retired captain na nagbabala, di ba, sa gobyerno na pumirma daw siya ng manifesto para sa administrasyon laban kay BBM. Ganon din isa ring vlogger na itong si retired General Macanas, di ba? So, yung dalawang yan guys, puro retired na yan. So, ang pinagmamalaki nila na meron ng 146 na mga retired officer, di ba? Mga PMAers na pumirma kontra sa gobyerno nitong si BBM. So, yun ang mga kinakalat kayo ng mga supporter. At saka kung ni DDS, kung makita mo guys, yung listahan ng 146 na yun, yung iba doon, nabigyan ng pwesto nung panahon ni Duterte. So, ibig sabihin, nakinabang sila. Kaya hanggang ngayon, talagang kumakampi pa sila at naniniwala kay Duterte. So ngayon, kailangan bang ma-pressure itong gobyerno ni BBM dahil nagsalita na nga itong sinasabing mga retired captain, general, at iba-iba pang mga opisyal. So kung babasihan natin yan, kung ano pinagmulan nila, siyempre pagtatanggol kay Duterte, lalo na yung pagpasok ng ICC na lahat, gaya ng sinasabi natin, itong mga retired na to, pagdating sa West Philippine Sea, wala naman silang ginawang manifesto para kondinahin ang China, di ba? Pero pagdating kay Duterte, ito, gumawa silang manifesto para suportahan siya at kalabanin niya itong si BBM. So, kailangan ba matakot itong si BBM dahil nga, ito, mga militar na to, sabi ng mga TDS, di ba? Ayan na, mga militar na yan. Babagsak na ang gobyerno ni Marcos. Parang ganun bang dating sa kanila, di ba? Pero titignan mo sa ating kasaysayan, di ba? Noong mo po si Marcos Sr., di ba? May nag-aklas din, di ba? O bumaligtad, nagsuporta, o umalis kay Marcos Sr., di ba? Sino ba yung mga to? Sila yung active mga general at opisyal ng military. Di ba si Fidel Ramos, di ba? General Fidel Ramos. Sila Hunasan, di ba? Sila Juan Ponce Enrile, mga active yan. Kaya nung bumaliktad sila noong 1986, di ba? Ano nangyari? Naging malakas sila. Kasi may hawak ng mga tao yan. Kasi pag retired na guys, wala nang halos may hawak ng tao yan. Kasi nga, retired na nga sila, di ba? Actually, pinapasahod na natin yan eh. Kasi pensionado na yan. Lahat tayong mga ordinaryong Pilipino, nagbabayad ng tax, nag-aambag-ambagan tayo dyan. Tapos ngayon, sisirahin nila yung gobyerno, di ba? So, nung panahon din ni ERAP, di ba? Naalala nyo, sino bumaligtad doon? Mga active personnel din. AFP Chief Angelo Reyes. Di ba? Bumaligtad din yun. Si PNP Chief Pampilo Lacson nung time na yon, di ba? Bumaliktad din yun. So, anong nangyari kay ERAP? Bumagsak din. Kasi mga active personnel. Kaya mas delikado kapag active. So, nung kay Gloria naman, guys, di ba? Mga active personnel din. Pero hindi sila nagtagumpay. Halos nasa ano yan, yung awkward meeting, maalala nyo, di ba? Sila Trillanes, sila Danny Lim. Yun, medyo delikado pa yun kasi active nga sila, di ba? Na nung nangyari yung sa awkward mutiny, halos ang sundalo niyan guys, nasa ano yan, nasa 300 soldiers, di ba? 300 sila na nagtangkang pabagsakan din itong si Gloria at hindi naman natuloy din.
di ba? Ay, nung panahon din ni Cory, di ba? Yung sinasabi natin, yung kila Hunasan, di ba? May mga kudeta rin yan. Ito kay Arturo Tolentino, ang mga militar niyan guys, nasa 400 soldiers take over the Manila Hotel in capital, Tolentino. So, nakikita natin, di ba, pag active personnel, ang mga bumalintad, lahat na, at kumalas sa suporta sa BBM administration, doon ka dapat mangamba. Pero mga ganito, retired na sila di ba? So, kahit pa paano, wala na silang hawak masyadong active personnel. Kaya nga guys, itong mga PMAs na to, pag tinignan mo, talagang si Duterte lang ang pinoprotektahan. Dahil sa mga issue na hindi pabor kay Duterte. Una, yung pagpasok nga ng ICC, pagpayag, at posibleng pag-aresto nga sa kanya. Pangalawa, yung pagsuspinde, di ba? Sa SMNI, nakaalyado rin ng Duterte, doon sa umaatake, di ba? Sa mga kongreso, nagsasalita, nagbabanta, nandun lahat sa SMNI. At sa confidential fund, di ba? Ng kanyang anak, si Sara Duterte. Yan ang mga hindi pabor sa kanya. At pinakamatindi, yung West Philippine Sea, na walang any statement itong si Sara Duterte na pagkontra, pagkondina sa mga China. Sa kabila ng binomba na tayo, ginit-gitan, binangga na, wala pa rin. Wala pa rin silang komento, di ba? O nilalabas na statement, pero pagka kila Badoy guys, kay Eric Celis na fake news naman, di ba? Naglalabas kagad siya ng statement ito si Sara Duterte. Kaya kung mapansin nyo yung mga militar na retired na to, ang kinakampihan lang dito, protection lang nila Duterte, Sara at Inday. Hindi naman to para sa bayan, di ba? Kasi kung para sa bayan yan, bakit sa West Philippines hindi sila nagsasalita? Yun talagang malinaw na para sa bayan yan. Bakit wala tayong naririnig sa mga retired na PMAers na mga to? Di ba? Kumahan yung bayan, dapat kundinahin nyo rin yung China. Hindi yung porket hindi pabor kay Duterte dahil nakinabang kayo. Ngayon, sinasabi nyo na bumabaliktad ng mga kasundaluhan. Mas makatakot siguro kung sila Browner, di ba? AFP Chief, tsaka PNP Chief Acorda. Kung yan ang mga babaliktad at magwi-withdraw ng support kay BBM, yun ang lalong nas nakakatakot. Pero pag mga retired lang na ganito, hindi siguro kayang gibayin yung gobyerno ni Marcos. Kaya guys, ano sa tingin nyo? Malaya kayong mag-comment. Sa tingin nyo ba kayang pabagsakin ng mga to na sinasabi di umano may planong kudeta na nung nakaraang taon pa yan pinag-uusapan na mismong si AFP Chief Browner nagsabi na may nakausap siya mga general, di ba? Naglabas siya ng statement tapos pinatay lang pero ngayon buhay ulit. Dahil nga sa mga babala, banta ng mga retired na mga opisyal ng dating mga military, di ba? So, kayo guys, ano sa tingin nyo? Uubra ba to ng pananakot kay BBM? At magpapasinda kaya itong si BBM ang kanyang gobyerno, di ba? So, malaman natin yan guys. Sa susunod na araw, abangan natin to na medyo mainit na balita to guys. Alright? So, ganito naman po mga yung susunod yung vlog. Thank you very much po. Vlog. Captain Dado Enrique of 83, he read a part of the supposed manifesto. Let's listen in. We seek redress by exercising our sovereign will. That we, the Filipino people, effective immediately withdraw support for the President Ferdinand E. Marcos Jr. for betrayal of public trust. And we recognize BP Inday Sara Zimmerman Duterte as the President of the Republic of the Philippines by way of succession. And here to give us some expert insights on starting with a bang at mukhang sumasabay ang balita sa mga pero ito na nga, there seems to be a brewing loss of support for President Marcos among retired military personnel. Over the weekend, a blog post by retired General Johnny Macanas claimed that a manifesto expressing withdrawal of support
for the president has been making rounds with the military community and among civilians. Now we're taking this report with a grain of salt, but essentially, Macalas claimed that many retired generals will be signing this manifesto, many of whom have reportedly lost trust in the president and want a change in leadership. This comes on the back of speculations about so-called grumblings in the military. Now recall that last November, AFP Chief Romeo Browner had to clarify an issue about destab or destabilization efforts among retired uniformed personnel. I will sign that manifesto. Ayaw ko na sa presidenteng ito. And I'm very sure as the sun rise in the morning and sets in the afternoon, maraming pipirma yan, mga kapwa ko, retired generals. Hindi ko lang sila pangalanan, but ang daming galit na sa administrasyong ito. When I mean AP retired generals, both PMAers and non-PMAers. Exciting ang 2024. Hindi naman bago